paano nga yung ano mo, yung mga expenses and everything? Ako thankful ako doon, sa totoo lang. Kasi siguro kung hindi ko hinulog sa insurance, baka nauwi lang sa kung ano-anong mga bagay na kain, gala, yung mga ganon, na lumipad lang sila sa hangin. At least ito, Ako, meron akong ako kung yung added fear responsibility. lang, yung takot lang, hindi ko alam kung si Bing at saka si Michelle had the same fear. Ako naman, marami kasing di bang financial institutions, lalo na Ah, nung oo. pandemic, di ba? Mga Hmm. insurance company na Nag-collapse. nagsasara, oo, Bankrupt sila. nag-collapse, na Mm-mm. bankrupt, naging insolvent. So, anong habol ko doon sa perang ini-invest ko kapag nangyari yung ganong Oo. situation doon sa insurance company. Pero sabi ko nga nung kinuha ko siya, hindi ko siya naiintindihan. Pero Mm-mm. meron akong trust doon sa agent kasi common friend natin yung agent ko. So para sa akin, ah kaya kong i-trust tong taong to eh. So nung sinabi niya sa akin na itong insurance company na to stable to, and I trusted his words. And true enough naman, later on, when I did my own research na rin, alam ko naman Mm-mm. na itong company na to, if not on top of insurance companies here in the Philippines, among the companies na stable. Na-compete. Oo. Oo, stable, competitive. Pero yun din, yung isa sa mga naging fear ko noon. So paano kapag nag-collapse? Kasi wala naman akong enough knowledge about insurance din. Nung kinuha ko siya, ano yung mga companies na nag-o-offer ng ganitong insurance policy, hindi ko siya na-compare eh. Kasi diba usually kapag mag-engage ka sa ganito, gusto mo munang i-compare yung insurance company ABC, ganyan. So, hindi ko siya na-compare. Nandoon lang din yung, at the back of my mind, yung takot na paano pag naging insolvent, na bankrupt. Pero yun nga, I trusted my agent and 7, 8 years later, nakita ko naman kung paano niya inalagaan yung funds ko at kung paano din naman nag-grow yung ininvest ko sa kanila. Yung point ko naman diyan kasi siguro, um, may bad experience kasi yung mother ko when it comes to educational plan, when we were still young, 'no. Kaya at first nung sinasabi sa'min ng mother-in-law ko to get, life insurance, educational plan, naalala ko yung experience ng mother ko na hindi kami nakakuha ng benefits. Wala siyang nakuha kasi nagsara yung educational yung insurance, company that time for the educational plan. It's really a big company pero it so happened na, nagkaroon ng Na-bankrupt. problem, na bankrupt sila. It's a big Mm-mm. company here in the Philippines pero yun nga, hindi namin siya nakuha. Kaya medyo I was thinking na Hesitant ka. liability lang 'yan, Mm. oo, 'pag kumuha ka pa ng insurance. Parang kasi yung sinasabi nung mother ko growing up, eh, sabi niya sa'kin, 'pag kumukuha ng insurance, ano 'yan, sabi niya parang, High mabubuhay ka risk. mahirap, pero mamamatay kang mayaman, parang gano'n. But Oo. the thinking right now is 'pag kumuha ka ng insurance, any kind of insurance or any form of it, at meron kang maibibigay sa maiiwan mo. Parang gano'n na yung Oo. thinking ko ngayon. So, at least Mm-mm. you have something na naitabi mo para sa kanila. It's not Oo. for me, but it's for them, 'di ba? Oo. Parang gano'n yung Mm. thinking ko. Hindi utang ang iiwan mo sa pamilya mo pag Tama, nawala ka na. Yung iba 'di ba gano'n? oo, hindi Yun yung mas utang. nakakatakot na part, 'di ba? Nawala ka na, nagdadalamhati na sila sa pagkawala mo. At the same time, lahat ng mga iniwan mo pang liabilities at utang, 'di ba? Papasa sa With kanila. yeah, with insurance at least, 'di ba? Yung kumbaga, mourning man sila, at least yung financial aspect man lang, secured sila kahit papaano, hindi ba? Hindi sila dehadong-dehado. Tsaka na-realize ko dun sa insurance, kasi ganito yung ano natin, di ba, concept natin ng insurance, yung sinasabi ni Michelle tsaka ni Bing, na para siya kapag
'di ba? Time mo na to go, you have Oo, something to leave oo. sa family mo. Pero na-realize ko through my agent na hindi naman pala necessarily for that purpose. Pwede mo din siyang i-withdraw. In fact, yung agent ko, ang Mm. advice niya sa akin, i-withdraw mo siya at the age of 50 para ma-enjoy mo pa yung pera mo. So parang ang projection niya, at 50, Rosie, ganito yung funds mo. Tapos i-withdraw mo Mm. siya. Meron kang money that you can spend or add to your retirement, and pwede kang mag-travel, pwede ka pang mag-invest sa ibang businesses. So, Oo. nakita ko na hindi lang pala to for that purpose. Pag Maganda wala din ka na. pala to para i-enjoy ko din. Yung sabi ko nga Oo, kanina, 'di ba, oo. yung time na hindi na ako capable na magturo, hindi na ako capable to earn for myself. Ayoko namang bigyan ng sakit ng ulo yung mga pamangkin ko, 'di ba? So most likely naman sila yung mag-aalaga sa amin in the near future, pero syempre, 'di ba, hindi naman tayo para iwan sila ng problema or bigyan sila ng problema in the future. So actually, isa yun sa mga reasons bakit ko kinuha yung policy na yun. Yun. Sabi niya sa akin, at the age of 50, Rosie, may fund ka na ganito. And then dahil nga, ang ano ko, life goal ko is to travel. Oh, di Mm. ba? So, nakuwatsa ka na. Oh, Bye-bye ka winner, na. di ba? Ang ganda naman talaga Oo. kasi it's a different way of looking at insurance policy ngayon. Di ba? Totoo yan. Tama True, na. naniniwala. Mm. Ayan, sa Life At saka education. on top of that, halimbawa, 'di ba? Nag-retire ka na, wala ka ng income. For example, lang talagang income mo lang is yung salary mo. Then eventually, upon retirement, you just have your pension na alam mo naman yung pension natin, SSS or GSIS kung ano man 'yan. Parang enough lang siya para dun sa mga daily needs mo, 'di ba? Not enough to cover for the insurance to keep going. Ako naman, in my mind, ganun yung nasa isip ko, na ikaw, for Rosie, travel yan eh. Ako, kapag halimbawa, gusto ko pa rin ituloy yung insurance ko, meron na akong ready na fund from my fund value para, 'di ba, doon na lang kukunin yung imbis na kukuha pa ako out of pocket nung pangbayad. So, gusto ko lang i-pick up yung sinabi ni Rosie na di naaalalahanin ng pamangkin. Actually, naisip ko din yan. Yung parang, paano ba? Kasi nabuhay tayo sa kultura na yung pagka tumanda na yung mga magulang natin, eventually tayo yung mag-aalaga and everything, which is yung parang out of love gagawin mo din naman yun. On the other hand kasi, lalo na nakita ko sa ibang pamilya na parang ito yung reality natin, di ba? Na parang yung anak mo hindi makausad because meron pa silang iintindihin na magulang. Ako, parang gusto ko nang putulin yun. Magkaanak ako or hindi, parang ayoko nang maging pabigat dun sa younger generation ng pamilya namin. Hindi nila iintindihin, at least man lang yung finances na I can provide for myself. Na they don't have to worry about me. Para sila din makausad on their own na, 'di ba? Parang one step forward na sila. Hindi sila yung nakatali sa'yo. Kaya, True. And on top of that, dapat pasalitain din natin si Kate. Si Raquel. Ay, oo grabe nga. talagang ang unfiltered nito, no? Oo. Sobrang sobrang realization to Ganito talaga yung nag-ano konsepto ko actually. kanina eh, Kasi kanina pa siya ganito ng ganito, Mario. Pa-forward siya ng pa-forward. Salitain na natin. Hindi, Okay. iniisip ko yung mga sinasabi ninyo kasi parang, ang daming realization dito diba? Mm. Para hindi salain 'tong mga binabanggit ninyo, 'di ba? Yan, katulad ng Mm. sinabi ni Michelle, yung cycle, na iba na rin yung parang naisip ko ganito na ba mag-isip yung mga ganitong henerasyon, 'no, na Mm. ayaw na nilang maging pabigat sa mga sa Oo. mga no, sa Oo. mga kamag-anak, pamilya, ganyan. Oo. Ngayon, dahil lulubos-lubosin ko na yung pagka-osyoso ko dito sa 40s unfiltered na 'to, 'no. Kasi ano na ba yung mithiin ng mga ganitong mithiin, nasaan na yung mithiin ng mga ganitong
kababaihan sa Teka, ganito. anong mithiin? Yan parang go Parang sa hindi Go. alam ang mithiin. Sino to? Tara. Sino yung hindi nakakaalam? Hindi ko nakita. Si Si Bing. Bing? Ang Paki-translate lalim Michelle naman kasi, Cruz. Kate. Hindi kasi napanood ko kayo dun sa yung mga nauna ninyo video, 'di ba? Oh, edi lubos-lubosin ko Tanong ko, na shinare mo ba? na kay Dayo Dapat dito. shinare mo. O Hindi yan, mo lang isi-share na natin. inuulit. Ay, hindi lang Oo. papanoorin. Si-share pala do. Share dapat pagkapanood. Mm. No, like, Oo. subscribe, watch. Ay, Ayan. taray. Parang ano na pala talaga to, Totohanan na Ayun. talaga to. Oo. 'Di ba? Mm. Nabago na ba yung ano na to, yung mithiin ng mga ganito? Nabago ba o ito pa rin yung nung mga bata Nabago pa? from what? From Oo, 'di nung ba? isang Oo, bata. ibig ko sabihin 'di ba nung mga bata pa tayo. Over the years. Oo. So, ito nandiyan na tayo. Paki-translate Kate sa English kasi Pero alam mo naman Teka itong muna, dalawang bago tayo kasama ko. sumagot, ah, si Kate ang sumagot ng tanong niya. Ikaw, Kate, babalik ko sa'yo, di ba? Para meron oo. ka namang Hindi, kasi exposure. ako dati Ikaw, naman simple ayan. lang yung gusto ko sa buhay, 'di ba? Simple lang. Pero ngayon parang gusto ko ng yumaman. Ano mo ng definition yung simple? Hindi, Lagyan yung natin ng simple. Yung specific na kumakain simple. ka 3 beses sa isang Sa araw, isang sapat araw, and na. then, Oo, ay sapat na, ayan. Yung kahit wala ka namang mga halimbawa, katulad ng kotse, 'di ba? Kung malapit lang raw yung pupuntahan ko, eh di ba't pa ako bibili ng kotse, mga gano'ng simpleng ano. Pero ngayon, habang 'di ba, habang nagkakaedad tayo parang, ay parang gusto ko na palang yumaman. Oo. Kasi 'di ba, kasi parang makakakilos ako tapos mas marami Mm. akong matutulungan, Hindi kayo Totoo yan. malayo ng life goal ni Michelle. 'di ba? Ano? Hindi kayo nalalayo ng life goal ni Michelle. Actually, naisip ko lang na i-offer to kay Michelle kasi nagsimula to sa aming tatlo nagsimula to na si Michelle, inaaya akong mag-business. Di ba pare? Gusto niyang Oo. magtayo ng travel agency. So yung Oo. sabi ko sa kanya, meron bang magga-guide sa atin? Tapos sabi niya, wala. Sabi ko, may alam ka ba sa pagpapatakbo ng pagra-run ng isang travel agency? Oo. Wala din. So sabi ko sa kanya, bakit hindi tayo magsimula sa business na wala tayong i-invest na pera, wala tayong ilalabas na pera, pero kailangan nating maging creative, 'di ba? So how do you start a business without actually exhausting your funds and your savings. Pero at the same time, meron din namang potential na later on, 'di ba, maka-attract ka ng pera or later on mag-grow din siya. Or kung Oo. hindi naman, 'di ba, those are memories na masaya namang balikan. So, doon True. talaga nagsimula 'yon doon sa simpleng conversation namin ni Michelle na, Rosie, mag-business tayo, travel agency. May alam ka ba? Wala. So sabi niya kasi Yung sa mga akin, random chats namin ni Rosie. oo, gusto niya daw maging mayaman. So, paano Oo. tayo magbi-business nang wala naman tayong alam about a travel agency tapos maglalabas tayo ng pera? We might end up exhausting our funds or exhausting our savings kung ganun din naman, di ba? Yun. Pero siguro si Bing muna sa mga mithiin dahil na-research niya na by now, type siya ng type eh. Kasi Ikaw muna chineck ko yung yung mithiin. Ikaw na nga yung mithiin. nagsasalita. Napakalalim kasi ng Na-search niya mithiin. na yung Pero word na mithihin. Nakita ko goal pala silently, nagta-type siya, Kate. Nag-type siya, mithiin. Wrong type. Na-mistype niya. Bini yung lumabas. Bing, naintindihan mo na ba yung mithiin? Kung titingnan natin yung mga opinion natin kanina with regards to insurance, no, iba-iba tayo. Siguro kasi iba-iba rin tayo ng pinanggagalingan. Like ako, talagang more on family ako eh. So yung financial Sa mga security, anak ang tsaka focus. yung health ko, yung wellness ko at ng family namin. And kasi before, nung mga early 20s, puro career, parang gusto ko puro career advancement lang. Pero right now, at my age, parang work-life balance
Actually, Oo. more on ano na nga more on time for my family na ako Kaya I Oo. opted to be a freelancer.